Dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng LPG, dapat na rin daw magbaba ang presyo ng tinapay ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Pero hindi pa kumbinsido rito ang grupo ng mga panadero. Samantala, inaasahan namang matatapyasan ang presyo ng gatas. May report si Julio Segovia. 4 na piso at 75 sentimo dapat ang tapyas sa kada loaf ng tasty bread. Piso at 60 sentimo naman sa bawat pakete ng 10 pirasong pandesal. Base yan sa kwenta ng Department of Trade and Industry o DTI. Dahil daw ito sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng LPG simula noong Enero ng nakaraang taon na umabot na sa halos 300 piso. Sapat na rason na raw ito para babaan ng mga panadero ang presyo ng kanilang mga tinapay. Pero sabi ng grupo ng maliliit na panadero, hindi naman nakabase lang sa presyo ng LPG ang presyo ng kanilang paninda. Maliit na porsyento lang naman daw kasi ito sa kanilang kabuuang gastos. Harina pa rin daw kasi ang pangunahing sangkap ng paggawa ng tinapay na hindi naman daw nagbabago ang presyo sa ngayon. Nung po tumaas ang LPG, hindi naman po kami nagtaas ng tinapay. Kaya po nung bumaba ang LPG, medyo nahihirapan po kaming maunawan kung bakit kailangang tapyasan ang presyo ng tinapay. Bukas, pupulungin daw ng DTI ang mga panadero kaugnay nito. Kanina naman, mga lider ng industriya ng gatas ang pinulong ng ahensya. Dapat din daw kasing mabawasan ng 15 hanggang 25 pesos ang presyo ng evaporated, condensed at powdered milk. Depende sa laki at dami. Hindi pa matiyak kung magkano eksakto pero sabi ng DTI, siniguro na raw sa kanila ng isang nangungunang milk brand na magbababa sila ng presyo ng gatas kasunod ng patuloy na pagmura ng raw materials nito. That's good news because once a market leader starts bringing down prices, that will generate snowballing of the other brands toward price reduction. Bago ang presyo ng gatas, nauna na ring nagmura ang ilang bilihin kasunod ng bawas presyo sa petrolyo, gaya ng ilang brand ng kape, sardinas at maging sabong panlaba. Gayunman, hindi naman daw ito maramdaman ng ilang mamimili. Hopefully ganun, pero hindi naman. Tumatas pa nga sa mga nagbabudget ng weekly. Siyempre kapos, di ba? Babala ng DTI, kakasuhan nila ng profiteering ang mga manufacturer na hindi susunod sa bawas presyo. Bawas pasahe naman sa mga tren ang pinaglalaban ng grupo ng kabataang ito na nagtipon kanina sa Kamuning Station ng MRT. Nakamaskara pa sila bilang mga karakter mula sa pelikulang Star Wars. Tinawag nila ang kanilang kampanya na #RollbackThursday na nananawagang itigil ang taas pasahe sa MRT at LRT. Hiling din nila bigyan ng mas malaking diskwento ang mga estudyante. Kailangan merong continuous at sustained opposition against the fare hike para masigurado na at makumpel ang gobyerno na isuspend na at sana ay itigil na ang implementasyon nitong fare hike na ito. Nanindigan naman ng Department of Transportation and Communications o DOTC na naaayon sa batas ang ipinatupad nilang taas singil na gagamitin daw sa modernisasyon ng mga pasilidad ng mga tren. Handa rin daw silang sagutin ang mga petisyon para ipatigil ang taas pasahe. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board naman o LTFRB magkakaroon daw ng hearing sa Miyerkules kaugnay ng petisyong bawas pasahe sa bus. Nag-ugat ang petisyon sa sere ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Julio Segovia, GMA News.